Pasadsad na inihinto niya ang kanyang sasakyan. Sandali pa lang naman niya siyang nawala kaya nandun pa sa may gate ang magkakapatid pero mukhang akmang papasok na mga ito sa bahay. Michelle, tawag niya sa kaibigan. Marahas na bumaling ito sa kanya. Gusto lang kita makausap. Pwede ba? Nagkatinginan ng dalawang kapatid nito. Kausapin mo na at nang tantanan ka na. Udyok ni Kuya John dito. Doon lang kami sa veranda. Wika ni Kuya Brian. Sigaw ka lang kung kailangan mo ng tulong. Ano yun? Mataray na tanong ni Michelle sa kanya nang makaalis sa mga kapatid nito at lapitan siya nito. Agad na inabot niya ang dalawang kamay nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga iyon. Baka kasi bigla siyang layasan nito kapag narinig nito ang sasabihin niya. I don't know how to say this. Ang daming mga salita sa diskoronaryo pero ni isa sa mga iyon ay wala yata siyang magamit. Just say what you want to say. Malamig na sabi nito. I care about you. I even think I'm in love with you. No, I don't think I am. I know I am. Ugok, maanghang na tugon nito. Nauubusan ka na ba ng paglalaroan sa mundo kaya pati ako? Balak mo ng pagtripan ngayon? Chad naman, kaibigan kita at... Iyon nga mismo ang dahilan kung bakit ang tagal bago ko na-acknowledge ang nararamdaman ko. Dahil ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Pero hindi ko rin kayang mapunta ka kay Tim. Pupugutan ko ng ulo ang kumag na yun kapag... Chad! Natigilan siya nang may tumawag sa pangalan niya. Nagulat siya nang malingunan niya si Nadine. Oh, for heaven's sake! Bulalas niya. Pumaling agad si Nadine kay Michelle. Kasalanan mo ang lahat ng ito, you bitch. Angil nito sa dalaga. Hey, you have no right to call her that. Umakma siya na lalapitan nito. Kakalad ka rin niya ito palayo kung kinakailangan para huwag nitong maaeskandalo si Michelle. Pero natigilan siya nang bigla nitong iokma sa kanya ang hawak na baril. You were saying? Kalmadong tanong nito, but her eyes were blazing with anger and had a tinge of madness in them. Nilang rumihistro sa isip niya kung gaano kahagard ang itsura nito. Hapi sa mukha nito at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Kinakabahan siya. Put that down. Pinilit din niyang gawing kalmado ang tinig niya. I just want you to love me. Why can't you love me? Ani Nadine. Mula sa gilid ng mga mata niya ay nakita niyang umakmang tatalilis na si Michelle. Good girl, sa loob-loob niya. Subukan mo, banta ni Michelle. Napansin din pala nito ang gagawin ng huli. Nakaumang na sa kanya ang baril. Agad na napirmi si Michelle sa kinatatayuan nito. Why would you want me? Ganti niya. You deserve someone better. Someone who will be worthy of you. Bullshit, bulalas ni Nadine. Don't give me a crap. Ang babaeng yan ang may kasalanan. Iniumang nito ang baril kay Michelle at walang sabi-sabing kinalabit ito ng gatilyo. Ngunit mabilis ang reflexes niya. Sa huling sandali nagawa niyang dambahan si Nadine. He felt a sharp pain pierce through his body. Narinig din niyang may sumigaw. And he understood what just happened. Siya ang nabaril. Hindi muna niya yun pinansin. Ang mahalagay mapigilan niya ang muling pagputok ni Nadine. Marahas niyang hinila ang mga kamay nito at pinlipit iyon. Nang bitawan nito ang baril ay agad itong nagpapatakbo palayo. That was when he crumpled to the ground. Dinaluhan agad siya ni Kuya Jun samantalang hinabol naman ni Kuya Brian si Nadine. Ilang segundong hindi nakahuma si Michelle. Masyado yatang nasindak ang isip niya at hindi matanggap na totoo ang nasaksihan niya. And then with another loud cry, she rushed to Chad's side. Nangalog ang mga tuhod niya pagkakita sa pulang mansyang mabilis na kumakalat sa kaliwang dibdib nito. Chad! Tawag niya rito. Maya-maya ka na mag-hysterical. Isugod natin siya sa ospital. Sabi ni Kuya Jun. Bumaling ito kay Chad. Yung kotse mo na lang gagamitin natin. Nasa iyo bang susi? Nakapikit si Chad nang kung hindi siguro sa pag-alalay ni Kuya Jun ay baka bumagsak na ito sa pavement. Nang hinang tumango ito.
Tulungan mo akong isakay siya. Utos ni Kuya Jun sa kanya. Ilang sandali pa ay nagawa na nilang ilulan si Ched sa backseat. Sinamahan niya ito roon. Ched, okay ka lang ba? Tanong niya sa bintana na iniunan niya ang ulo sa hita niya. Please be okay. Umungol si Ched. Ched, lumaban ka. Huwag kang bibitiw, utang na loob. Huwag kang mamamatay. Maigting na utos niya rito. Wala naman sa'yo kahit mamatay ako. Kahit mukhang hirap ito magsalita ay nagawa pa nitong manumbat. Ano ka ba? Bakit naman magiging okay sa akin? Matagal na kitang kaibigan, kaya hindi ko kayang kapag namatay ka. Marami ka pang magiging kaibigan. Hindi kagaya mo, ikaw lang ang kaibigan kong mahal na mahal ko. Oh gosh, what was she saying? Pero hindi na niya masyado na pag-isipan ang mga lumalabas sa bibig niya. Masyado na siyang natataranta para mag-isip pa. Mahal daw. Iiwan mo nga ako ipinagpalit mo na ako kay Tim. Hindi kita pinagpalit kay Tim. Sabi mo nang mag-next level kayo, iniwan mo nga ako kasi magkasama kayo. Hindi kami magkasama. Hindi ako nagpaalam sa'yo kasi nandun si Miss Brazil at mukhang may umaaktibong aksyong namamagitan sa inyo. Wala ah. Nandidilat na tanggi nito. His eye were far too clear. Hindi ito mukhang mortally injured. Anong wala? Nadatnan ko kaya siyang pakalat-kalat sa bahay mo na nakatuwalya lang. At sabi pa niya, you must be Michelle. Oh, I know all about you. Ginaya pa niya ang tono ni Brazilian girl. Tumawa si Ched. Masyadong malakas yun at mukhang hindi talaga ito mortally injured. Pero napangiwi pa rin ito pagdaka. Teka nga, nasa bigit ka ba ng kamatayan o nagpapanggap lang? Pinandilatan niya ito. I'm fine. Pag-amin nito, malayo sa bituka ang sugat ko. Noon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sipatin ang sugat nito. Mukhang sa balikat lang tinamaan ng unggoy at hindi sa puso na katulad ng inakala niya. Buwisit ka pala. Nataranta pa ako. Kuya, huwag ka na magbadali at baka madisgrasya pa tayo. Hindi pa mamamatay ang isang to. Mamaya pa siguro kasi papatayin ko siya. Oy, papatayin daw niya ako mahal na mahal mo nga ako kamo. Tudyo nito, nag-init ang mga pisngi niya. Sinabi nga ba niya iyon? Nataranta lang ako. Depensa niya. Umamin ka na. Che? Sige na, umamin ka na. Aamin na rin kasi ako. Kaya nga ako bumalik para sabihin sa'yo na mahal na kita. Sinabi ko nga, hindi ba? Kaso ayaw mo namang maniwala. Lokohin mo ang lelong mo. Hindi ko ugaling manloko ng lelong ko. Pinilit nitong tumayo at hinawakan ito ang pisngi niya. I never thought I'd say these words to you. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na nakakaramdam ako ng ganito para sa'yo. Ayoko nga sanang aminin ang nararamdaman ko. Pero hindi ko rin kaya na hayaan ka na lang na mapunta sa iba dahil lang duwag ako. Let me get this straight. You're saying you love me? Maganda ang malinaw. Oo, walang kakurap-kurap na tugon ni Ched. Pero may expiry date ang lahat ng mga naging girlfriend mo. Wala akong balak na. Iyon din ang ikinakatakot ko noon, kaya ayaw kong pansinin ang mga nararamdaman ko. Iniisip ko, paano kung magsawa ako? Masisira ang pagkakaibigan natin at malabo nang maibalik iyon. Our friendship is too far valuable to me. But I have realized that there comes a time when I have to put everything on the line na hindi na pwedeng hayaan ko lang ang mga ibabaw ang takot ko. At ngayon ang pagkakataong iyon. You've been with me through good times and bad times. We've been the best of friends, and they say that the best of friends make the best of lovers. Pero hindi lang hanggang pagiging lover ang gusto kong maging kasabuhay ko. Lumunok ito. I find this quite scary, but I think it's about time. I think of settling down. Namilog ang mga mata niya. Sigurado ka bang okay ka? Baka kulang ng dugo mo at undershock ka na, kaya ganyan mga sinasabi mo. Aniya. I have never been more sure of anything in my life. Nakakatakot at nakakakaba,
Pero sigurado ako na ikaw ang gusto ko. Iyon ay kung gusto mo rin iyon. Baka naman si Tim ang talagang gusto mo. Hindi ko type si Tim. Sabad niya. Pero sabi mo, akala ko kasi. Pero mabalik tayo kay Miss Brazilian. Ba't pahubad-hubad siya sa bahay mo? She was trying to seduce me. Oh, please. Iyon ang totoo. Nagpunta siya sa bahay dahil may isasangguni raw siya sa akin tungkol sa kontrata niya. Pero nung nandun na siya ay nagyaya naman siyang lumabas kami. Naisip ko na mas maganda na nga siguro na lumabas kami kaysa yung nasa bahay kami at baka kung ano pa mapag-isipan niya. Pero naisipan na pala niya. Laking gulat ko nang basta na lang siyang pumasok sa kwarto ko habang nagbibihis ako at wala siyang suot. So anong ginawa mo? Nagpasidus ka naman? Tanong niya. Hindi no. Mula nang may maramdaman ako para sa'yo, kahit pa nga hindi ko gustong aminin sa sarili ko, nawala na ako na interes sa ibang babae. Etche, it's the truth. Mamatay na ako ngayon kung hindi ko nagsisinungaling. Wag, bulalas niya. Baka magdilang demonyo ito at bigla na nga itong matigok. So, naniniwala ka nang ikaw na lang ang babae sa buhay ko? Tanong nito. Ayoko makaistorbo, pero nasa ospital na tayo. Ani Kuya Jun bago siya nakasagot. Malayo man sa bituka yung sugat mo dapat pa rin niyang matingnan. Tumingin si Chad sa kanya. Oo na, naniniwala na ako. And I love you too, sabi niya. Sige na, magpatingin ka na. Ayon sa doktor na sumuri sa sugat ni Chad ay flesh wound lang daw yon. Dumaplis lang ang bala at hindi bumaon. Nilinis iyon at nilagyan ng benda. Sinaksakan din ng anti-tetanus si Chad. Pinagpahinga rin lang ito sandali kapag kuwanay sinabihan ito na pwede na itong umuwi. Habang nasa ospital sila ay tumawag si Kuya Jun sa bahay nila at nalaman nito mula kay Kuya Brian na nasa presinto na si Nadine. All's well that ends well. Ika nga. Pag-uwi nila ay ramdam ni Michelle na magsisimula na ang bago, mas masaya at mas exciting na kabanata sa buhay nilang lahat. Hindi siya nagkamali ng akala. Ilang buwan pa lang ang relasyon nila ni Chad ay pinapahayag na ni Kuya Jun na gusto na raw nitong lumagay sa tahimik. Kasama silang lahat, pati si Chad sa pamamanhika nito. Mabutit may ideya na ako kung paano ang ginagawa ang ganito. Ng boyfriend niya. Hindi na ako mangangapa kapag ako namanhikan. Napatingin siya rito. Bakit? Akala mo ba pakakawalan pa kita? No return, no exchange, no? Hindi pwede ang sukob, sabi niya rito. Di next year tayo. Pero gusto ko nang manhikan ng mas maaga. Baka unahan pa tayo ng kung sino sa kanila. Narinig ko yon. Baling ni Kuya Rel sa kanila. Good. May witness sa kami. Seryoso ka ba, Brad? Tanong ng kuya niya rito. Wala nang saulian. Talupan mo niya man ako ng buhay. Hindi ko na isasauli ang isang to. Pahayag niya rito. Noon niya nawari na hindi naman pala stupid ang puso niya na sa lalaking ito iyon napiling tumubok. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Michelle at Chad. At lagi po nating tatandaan, ang tunay na pagkakaibigan ay parang halaman, unti-unting tumutubo hanggang sa maging isang matibay na pagmamahalan. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.